Oh, ano nangyari? Bakit ka tumigil? Nakakainis ka naman eh. Ngayon pa lang ako ginaganahan, oh. Vanessa, ang sakit ng puson ko. Parang may humahalukay sa loob ng tiyan ko. Tulungan mo ako, Vanessa! Taon 2016. Zambales. Katanghaliang tapat, habang wala pang mga mamimili sa negosyong bigasan at grocery ng mag-asawang sina Rica at Dino, nang biglang dumating ang dating kaibigan ni Rica na si Vanessa. Matagal na nawala sa kanilang lugar ang babae at noon na lamang muli yun nagpakita. Hi friend, kumusta ka na? Naaalala mo pa ba ako? Teka, Vanessa? Ikaw na nga ba yan? Sabi ko na nga ba eh, sino ba naman na makakalimot sa iyong bruha ka? Kumusta ka na? Ano na ba nangyari at ang tagal mo yatang nawala rito sa atin? Kalma lang friend, ako lang to, ano ka ba? Hindi mo man lang muna ba ako papapasukin kahit dyan lang sa may pinto ng tindahan nyo para naman may kwento ko sa iyong lahat na nangyari. Oo nga pala, halika pasok ka. Pasensya ka na, medyo masikip. Puno kasi ng bigas at groceries dito eh. Oo nga pala, asawa ko si Dino. Bale, 5 taon na kaming kasal. Tapos may anak na rin kami na mag-iisang taon na. Oh, hi Dino. Just call me Vanessa. Masaya ako makilala ka. Ang gwapo naman pala ng asawa mo, Rica. Ngumiti at tumango lamang ang lalaki, ngunit walang anumang sagot mula sa kanya, saka nagpatuloy na sa ginagawang paglilista ng mga kakailanganin para sa kanilang negosyo. Sira ka talaga. Anyway, ano na nga pala yung ikukwento mo sa akin? Bakit ang tagal mong hindi nagpakita? Ganito kasi yon. Pagka-graduate ko sa college, nagpunta ako sa Maynila para magtrabaho. Kaya lang, may naging boyfriend ako at ka-live-in partner ko ron na isa rin sa mga katrabaho ko. Ayun, nabuntis niya ako tapos nalaglag yung baby sa sinapupunan ko kasi palagi niya akong sinasaktan. Kaya nag-decide na lang ako na makipaghiwalay. Tapos nagkaroon ulit ako ng 2 kasunod na live-in partner pero hindi na ako nabuntis. Tsaka katulad ng nauna, mga masasama rin ng ugali at mapanakit din sila kaya nauwi lang ulit sa hiwalayan. Ay bongga, ang haba ng hair, ang daming boyfriend. Pero grabe naman pala nangyari sa'yo. Mabuti naman at natauhan ka na ngayon. Mahirap talaga makipagrelasyon at makisama sa isang tao, lalo na kung hindi mo pa lubos na kilala. Nako, sinabi mo pa. Tumpak ka dyan, friend. Mabuti ka nga, okay na yung buhay mo ngayon eh. Mayaman ka na talaga, hindi na kita ma-rich. Mayaman ka dyan. Kung mayaman ako, di sana hindi na kami nagnenegosyo nitong asawa ko, no? Oo nga pala, nabanggit mo kanina na may anak na kayo ni Dino. Bakit hindi nyo kasama rito? Nandun sa bahay, inaalagaan ng yaya niya na si Manang Henya. Oo nga pala Vanessa, buti pinaalala mo, bibinyagan na yung anak namin sa susunod na buwan, kasabay ng 1 taong birthday niya. Tutal, nandito ka na rin lang, kukunin na lang kitang ninang, okay lang ba? Bongga, ha? Hanggang ngayon, nasa iyo pa rin pala si Manang Henya. Ang tagal niya na nagsisilbi sa inyo simula pa ng bata ka, diba? At tungkol naman sa alok mong maging kumare ako, aba, oo naman. Siyempre gustong-gusto ko. Hay nako, friend, sinabi mo pa, ang hirap na kasi magtiwala sa ibang tao, lalo na sa panahon ngayon. Kaya doon na lang kami ng asawa ko sa sigurado at kilala ko na. Sabagay, may point ka naman dyan. Sige, paayag akong maging ninang ng anak nyo. Tsaka, mukhang mapapadalis yata ang pagbili ko rito, ha? Lalo na't may pogi palang tindero. Natawa na lamang ng malakas si Rica sa sinabing yon ng kanyang kaibigan. Para sa kanya, hindi seryoso ang babae sa mga sinabi noon dahil kilala niyang palabiro at ganun lang talaga yun magsalita. Kasambahay ni Rica at Dino si Manang Henya na tagapag-alaga rin ng kanilang anak. Yun din ang naging yaya ni Rica mula nung siya ay bata pa. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, hindi pa rin umalis si Manang Henya. Sa halip ay nanatili lamang yon sa kanyang piling hanggang sa siya ay nakapangasawa na. Dahil doon, parang ina na rin kung ituring nila ang matanda. Samantala, Pabili nga ng 1 kahong nyosi. Teka, bakit ikaw ang bantay? Sino ka ba? Tsaka, nasan yung kaibigan kong si Rica at yung asawa niyang pogi? Ayos ka. Ikaw ang sino?
Kung makapagsalita ka, kala mo naman maganda ka. At tungkol naman dun sa tanong mo, trabahador ako rito ni na Ma'am Rica at Sir Dino. Wala si Sir ngayon dahil may inaasikaso sila ni Ma'am Rica para sa binyag ng anak nila. Teka, bakit mo ba sila hinahanap? May kailangan ka ba? Aba, antipati kong tuwa. Hoy, kung hindi ako maganda, ano ka pa? Hindi kita type, no? Isa pa, ayaw ko sa unggoy na amoy pawis. By the way, ako lang naman si Vanessa, ang kaisa-isang pinakamaalindog at magandang kaibigan ni Rica. Diyan ka na nga, wala naman pala akong mahitang impormasyon sa iyo eh. Unggoy na amoy pawis daw. Siya nga, amoy kapre dahil sa Yossi. Tsaka, anong maalindog ang pinagsasabi niya? Parang kawayan na dinamitan yung katawan niya. Hoy, ewan ko sa'yo. Babae misugaw! Mamalasin tong tindahan dahil sa'yo eh. Si Toti, ang kaisa-isang trabahador ng mag-asawang sina Rica at Dino, siya na rin ang pinagkakatiwalaan ng dalawa sa lahat ng bagay tungkol sa kanilang negosyo, lalo na sa tuwing sila ay aalis at may importanteng pupuntahan. Kinagabihan, matapos magsara ng bigasan ng binatang si Toti ay dumaan muna siya sa bahay ng kanyang mga amo para ihatid ang perang pinagbentahan sa araw na yun. O, ikaw pala, Toti. Kumusta yung tindahan? Pasensya ka na at hindi na kami nakapunta ron ng Ma'am Rica mo, ha? Marami kasi kaming inasikaso eh. Halos kakauwi nga lang din namin. Ay, ayos lang naman, Sir Dino. Tsaka okay lang din po na hindi kayo nakapunta. Naiintindihan ko naman. Oo nga po pala. Ito po yung benta ngayong araw. Sir, matanong ko lang. Kilala niyo ba yung Vanessa? Nagpunta kasi sa tindahan, bumili ng sigarilyo tapos hinahanap ka. Ang angas nga eh. Sinabihan ba naman akong unggoy na amoy pawis? Lokong yun ah. Vanessa? Si Vanessa. Kaibigan daw yun ng Ma'am Rica mo. Nung nakaraang araw ko lang din nakilala yun. Matagal daw nawala dito sa lugar nila base sa narinig kong usapan ha. Huwag mo nalang pansinin. Tsaka magiging ninang na rin yun ng anak namin. Ninang? Ibig sabihin magkumari pa kami ng maharot na babaeng yun? Ay, Diyos ko naman. Hayaan mo na, Toti. Huwag mo na nga lang patulan. Pagkakaalam ko kasi mukhang broken-hearted yun dahil ilang lalaki na palang nakalive-in niya sa Maynila. Tapos lahat nauwi lang din sa hiwalayan. Naku, kaya pala mukhang desperada eh. Pero sir, pakiramdam ko parang malakas ang tama sa iyo nun eh. Ikaw agad ang hinanap pagdating pa lang kanina sa tindahan. Psst! Huwag ka maingay, baka marinig ka ng Ma'am Rica mo. Alam ko namang hindi selosa yun, pero syempre, ayaw ko pa rin ng issue. Lalo na't malapit ng binyagan yung baby namin. Hindi magandang sa araw na yun eh, may samaan kami ng loob. Talaga ba? Asa pa siya? Hindi yamak naman na mas maganda si Ma'am Rica sa kanya. Isa pa, sigurado ako na hindi ka papatol sa ganung babae, sir, di ba? Loko, kahit kanino hindi ako papatol. Bakit ko naman gagawin yun 5 taon na kaming kasal ng Ma'am Rica mo. Sige na, Toti, baka hinahanap na ako ng asawa ko sa loob. Magkita na lang tayo sa tindahan bukas. Bahala ka na magbukas doon, ha? Yes, sir. Ako pong bahala. Malamang bumalik ulit din yung Vanessa na yun eh. Malakas ang amat sa iyo, sir eh. Tinapik na lamang ni Dino sa balikat si Toti bago natatawang nagpaalam para pumasok na sa loob ng bahay. Kasunod noon ay umalis na ang binata para umuwi. Nang mga sumunod na araw, palaging ang 2 lalaki lamang ang bantay sa bigasan. Madalas kasi si Rica ang umaalis at nag-aasikaso ng mga giveaway para sa mga ninong at ninang. Muli ay napagawi roon si Vanessa habang abala ang dalawa sa pag-aayos ng mga sako-sakong bigas. Hi, Dino. Mabuti naman at nabutan kita rito. Wala ka kasi kahapon nung bumili ako eh. Yung antipatikong tindero mo lang na mukhang unggoy na naabutan ko. Kumusta nga pala ang lakad niyo ni Rica? Ikaw pala, Vanessa. Wala nga ako kahapon. Sinamahan ko kasi si Rica na ayusin yung mga kakailanganing papeles para sa binyag ng anak namin. Sa awa naman ng Diyos, kaunti na lang ang kailangan naming ibigay sa simbahan. Ganun ba? Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba, naiingit ako sa kaibigan kong yon. Napakaswerte nun kasi ikaw na pangasawa niya. Bukod sa pogi na, macho pa, masipag at responsable pa. Salamat naman kung ganon, Vanessa, pero
Maswerte rin naman ako kay Rika. Bukod sa maabilidad na, maalaga at hindi rin niya kami pinababayaan ng anak namin. Habang abala sa pag-aayos ng mga panindang bigas si Toti, hindi niya maiwasang mapabulong sa sarili dahil sa inis kay Vanessa. Naku, nandito na naman tong babaeng papansin. Talagang malakas ang dating sa kanya ng pogi kong amo ah. Ano kaya magiging reaksyon ni Ma'am Rika kapag nalaman niyang ginagawa niya? Ay, iba talagang kutob ko sa isang to eh. Excited na ako sa binyag ng inaanak ko. Oo nga pala, Dino. Pwede ba akong bumisita sa bahay niyo minsan? Gusto ko lang sanang makita yung anak niyo. Siyempre, magiging inaanak ko na rin naman yun sa susunod na buwan, di ba? Okay lang ba? Di pwede. Bawal ang mga impacta sa bahay nila Sir at Ma'am Rika. Hoy, pwede ba, Unggoy? Huwag kang makisali sa usapan namin ni Dino. Mag-focus ka na lang dyan sa ginagawa mo. Epal ka rin eh, no? Hoy, hindi Unggoy ang pangalan ko, no? Toti. Tandaan mo yan. T-O-T-I. Toti. Gets mo? Oo, sige na, Toti. Ako nang bahalang kumausap dito kay Vanessa. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo dyan. Magpasalamat ka, nandito si Sir Dino. Eh, kung hindi, ay, nako. Oh, Toti. Sige na. Ako nang bahala rito. Sorry po, sir. Pinandilatan na lamang ni Toti si Vanessa sa kamuling bumalik sa kanyang ginagawa. Pasensya ka na kay Toti, Vanessa, ha? Baka pagod lang yun. Teka, gusto mo ba ng merienda? Ang sweet mo naman, Tino. Thank you, pero okay lang ako. Makita lang kita, busog na ako. May tanong nga pala ako. Maloko ka talaga, pero salamat. Teka, ano na naman ba yung tanong mo? Curious lang kasi ako. Bago mo makilala at mapangasawa si Rika, ilan na bang body count mo? Ha? Body count? Ano yun? Sorry, medyo hindi ako familiar sa salitang yan eh. Ikaw naman, huwag mong sabihing virgin ka pa nung nakuha ka ni Rika. Body count. Ibig sabihin, ilan na yun na ikama mong babae bago pa naging kayo ng kaibigan ko. Napalunuklaway na lamang ang lalaki dahil sa tanong na yon ni Vanessa. Hindi muna siya nakasagot. Sa halip ay saglit niya munang tinitigan ang babae para siguruhin kung seryoso ba yon sa kanyang tinatanong. Ano na? Hindi ka na makasagot dyan. In-explain ko na nga sa'yo kung ano ibig sabihin ng body count. Hindi mo pa rin ba nag-gets? Hindi naman sa ganon. Medyo naiilang lang ako dun sa tanong mo. First time kasing may nagtanong sa akin ng ganyan tapos babae pa. Alam mo, Dino, hindi na bago sa pandinig ng mga tao yan, lalo na sa panahon ngayon. So, ilan na nga? Ang totoo, 3 lang. Puro mga nakarelasyon ko lang rin naman yung mga yon. Hindi naman ako nakikipag-ano sa kung sino-sinong babae lang. Ang hina mo naman pala. Sa gwapo mong yan, imposibleng 3 lang. At kung totoong ang 3 lang, di gawin nating 4. Ha? Anong ibig mong sabihin? Joke lang, ikaw naman masyado kong seryoso. Pero alam mo, kung hindi ka lang asawa ng kaibigan ko, baka pang-4 ka na rin sa mga nakalivin ko. Sa puntong yun, tila pinagpawisan ng malagkit at malapot si Dino. Hindi niya alam kung normal lamang bang pag-usapan ang tungkol sa paksang yun, lalo na at babae pa ang nagtanong sa kanya. Hindi niya rin maiwasang mapasulyap sa harapang bahagi ng katawan ng dalaga at aaminin niya na mayroon talagang angking alindog at kakaibang ganda si Vanessa. Naipahid niya ang sariling palad sa noo na may tumutulong butil-butil na pawis. Nang mahalata yun ng babae ay natawa na lamang yun at nagsalita. Mukhang ninenervyos ka na yata, Dino. Huwag kang masyadong nagkakape. O siya, sige, aalis na ako at baka hinahanap na ako ni nanay. Babalik na lang ulit ako mamaya o kaya bukas. Sana ikaw pa rin ang bantay dito. Sige, Vanessa, salamat sa oras mo ha. Welcome ka naman dito palagi basta walang masyadong bumibili. Pwede naman tayong magkwentuhan. Kumusta mo na lang ako kay Rika, ha? Basta minsan bibisita ako rin sa bahay niyo, okay? Bye, Dino! Tila wala naman sa sariling napatango na lamang si Dino habang nakangiting tinatanaw ang paglayo ng babae.
Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit tila bigla siyang naging interesado kay Vanessa at sa mga paksang pinag-uusapan nila. Maya-maya, unti-unti nang dumagsa ang mga mamimili kaya tinawag niya na si Toti mula sa bodega upang tulungan siya sa pagtitinda. Toti, kung ano man yung mga narinig mo tungkol sa napag-usapan namin ni Vanessa kanina, huwag mo na lang sabihin sa Ma'am Rica mo, ha? Baka magalit yun sa akin at awayin ako. Naku, huwag ka mag-alala, sir. Walang makakarating kay ma'am at wala akong sasabihin. Naiinis lang ako dun sa Vanessang yun. Kung makatitig sa'yo, parang lalamunin ka ng buo, sir eh. At talagang nakita mo pati yung paraan ng pagtitig niya sa akin, ha? Sinisilip mo ba kami kanina? Sino ba naman ang hindi makakakita sa mga mata nun, sir? Halos ayaw nung alisin sa pagkakatingin sa'yo. Pansin ko nga kanina habang nagsasalita siya, pinagmamasdan kanya mula ulo hanggang paa. Ang lakas ng pagnanasa sa'yo ng babaeng yun, sir. Parang manyak. Psst! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Basta, kung ano man yung nakita mo kanina, sarilinin mo na lang, okay? Sige na, may paparating. Mukhang bibili na naman. Ikaw nang bahala dyan. Matapos yun, agad nang tumalima ang binata para sundin ang inuutos ng kanyang amo at kapwa naging abala na ang dalawa. Samantala, habang nasa bahay si Vanessa, tila wala siyang pagsidlan ng tuwa habang kausap ang sarili. 1 point na agad sa'yo, Dino. Pasasaan ba't babagsak ka rin sa mga palad ko? Paniwalang-paniwala naman yung asawa mong engot sa mga sinabi ko sa kanya tungkol sa nakaraan ko. Ang hindi niya alam, nagtrabaho lang naman ako sa bar sa Pampanga at nakahiligan ko lang tumikim ng mga lalaki, lalo na yung katulad mong gwapo, Dino. Macho at tila halimaw sa kama. Ang hindi alam ni Rica, pawang kasinungalingan lamang ang kinukwento sa kanya ng kaibigan tungkol sa pagkakaroon noon ng 3 magkakasunod na ka-live-in partner. Maging ang sinabi ng babae na nakunan siya sa pinagbubuntis na sanggol ay wala ring katotohanan. Gayunpaman, naniwala siya kay Vanessa dahil malapit silang magkaibigan bago pa man yun biglang naglaho sa kanilang lugar. Isang araw, sarado ang bigasan, kaya sinamantala ni Vanessa ang pagkakataon na yun para tuparin ang sinabi niyang pagbisita sa bahay ng mag-asawa. Oh, ikaw pala, friend. Mabuti naman at naisipan mong dalawin kami rito sa bahay. Halika, pasok ka. Oo naman, friend. Hindi ba nasabi sa'yo ni Dino na balak ko talagang dalawin kayo rito sa mansyon nyo? Grabe! Ang ganda pala ng bahay mo ngayon. Ibang-iba ka na talaga, yayamanin. Sira ka talaga. Mansyon ka dyan. Hindi pa nga tapos yung 3rd floor eh. Inaayos pa kasi yung rooftop. Ipinauna lang naming tapusin tong garahe at yung sala para pagdausan ng binyag ni baby. Oh, Vanessa! Halos mapalunuklaway si Vanessa nang makita si Dino na lumabas mula sa pintuan. Nakasuot lamang yon ng kulay puting sando at blue na boxer shorts na halos kita na ang hindi dapat makita. Tumambad sa mga mata ng babae ang halos pumutok ng muscle sa braso ni Dino at ang malulusog na hita nito. Hindi agad siya nakapagsalita kaya kinalabit na ni Rica ang kanyang balikat. Hoy friend, okay ka lang ba? Bakit para kang nakakita ng multo? Di ba kilala mo na si Dino, pero bakit parang first time mo pa rin siyang nakita? Ha? Wala friend. Oo naman, kilala ko na yung asawa mo, no? Hindi ko siya makakalimutan. Kahit kailan talaga luka-luka ka. Dino, mahal, mabuti naman at nabanggit mo kay Vanessa na bisitahin tayo dito sa bahay. Oo, mahal. Sabi niya kasi gusto niya raw makita muna si baby bago yung araw ng binyag. Ayos, tamang-tama. Gising pa siya at naglalaro sa kuna. Teka, bakit ba dito tayo sa garahe nag-uusap? Halika na sa loob, friend, nang makita mo yung inaanak mo. Matapos yun, nagpatiuno nang pumasok sa loob ng bahay si Rica. Nakasunod naman sa kanya ang kaibigan at asawa na ng mga sandaling yun ay nagpapalitan ng mga makahulugang tingin sa isa't isa. Tila ba may nais sabihin si Dino kay Vanessa na ayaw niyang iparinig kay Rica.
Nang nasa harapan na sila ng kuna, ay muling nagsalita ang kanyang asawa. Ayan na yung aanakin mo sa binyag. Mag-iisang taon na rin siya, kaya sobrang likot. Mahal, Dino, ikaw na munang bahalang mag-asikaso kay Vanessa, ha? Tutulungan ko lang si Manang Henya sa paghahanda ng merienda. Friend, dyan muna kayo, ha? Huwag ka mahiya, feel at home. Kasunod noon, agad nang nagtungo si Rika sa kusina at naiwan naman ang dalawa habang nakatingin sa sanggol na nakalagay sa kuna. Nang magkaroon ng pagkakataon, palihim na kinausap ni Dino si Vanessa. Vanessa, may pakiusap sana ako sa'yo. Pwede bang wag mo nalang banggitin kay Rika yung tungkol sa mga napag-usapan natin noong nakaraan? Yun ba? Ako nga sana magsasabi sa'yo niyan eh. Huwag ka mag-alala, Dino. Simula ngayon, lahat na mapag-uusapan natin, tsak na tayong dalawa lang ang makakaalam. Ngumiti lamang ang dalawa habang malalagkit ang mga titig sa isa't isa. Ngunit naagaw ang kanilang atensyon nang marinig ang pag-iyak ng anak ni Dino at ni Rika. Agad naman yung kinarga ng lalaki. Samantala, makalipas ang 2 buwan, sumapit na ang binyagan. Gaya ng inaasahan, naroon sa kanilang bahay ang katiwala at ninong ng bata na si Toti at ang kaibigan ni Rika na si Vanessa. Sa dinami-dami naman ang pwede kong makita, ikaw pa talaga? At ano naman ang ginagawa mo rito? Ay, sorry hindi kaya ata na-inform na isa rin ako sa mga ninong. Pero ako, alam kong ninang ka. Kawawa naman yung anak nila, sir. Ikaw pa talaga naging ninang. Oy, tama na yan, Toti. Ikaw talaga, kalalaki mong tao, pumapatol ka sa babae. Mula ngayon, kumpare na kita, kaya hindi na dapat ganyan ang asal mo, lalo na sa kumare natin. Ay, sorry po, sir. Pare. Nakakainis kasi yung si Vanessa eh. Akala mo kung sino? Ako pa talagang sinisi mo, ha? Pakialam ko ba sa'yo? O siya. Oo nga pala, Toti. Pwede bang makisuyo? Pakikuha naman yung mga alak dun sa bodega. Nakalimutan kong ipadala rito kagabi. Ay, sige sir. Ako na pong bahala sa mga yon. Maiwan ko po muna kayo. Hi, Dino. Nasaan nga pala si Rika? Bakit hindi ko yata siya nakikita? Nandun sa kwarto ni Baby Sam. Pinapatulog niya muna yung bata. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Pwede mo ba akong samahan dun sa lamesa para kumuha ng pagkain? Sige, halika. Sana pala, nagpasama ka na kay Manang Henya kanina. Naroon lang naman siya sa kusina, inaasikaso yung mga pagkain. Ikaw kasi ang gusto ko mag-asikaso sa akin, Tino eh. Kanin na lang naman ang kailangan ko eh. Ikaw na kasi ang gagawin kong ulam. Palabiro ka talaga. Anyway, maya-maya bababa na rin si Rika. Makakapagkwentuhan na kayo nun. Pasensya ka na, masyado kaming busy sa pag-asikaso ng iba pang bisita, kaya ngayon lang kita naharap. Oo nga eh, yan tuloy, si Toti ang nakausap ko. Kung sino pa yung pinakaayaw ko makita, yun pa ang nakaharap ko kanina. Huwag mo nalang pansinin si Toti, pasensya ka na nga pala sa kanya. Makulit lang talaga yon, pero mabait at mapagkakatiwalaan. Kanina hindi ako okay, pero ngayon, ayos na ako kasi kasama na kita. Salamat ha. Akala ko hindi ka nalalabas sa kwarto niyo ng asawa mo eh. Habang sinasabi yun ni Vanessa, kumapit pa siya sa kaliwang braso ni Dino nung nasa harap na sila ng lamesa ng mga pagkain. Nagpalinga-linga naman ang lalaki sa paligid at inisip na baka may makakita sa ginawang yon ng babae. Matapos ay pasimple niyang inalis ang kamay ni Vanessa na naka-abresyete sa kanya. Vanessa, sinamahan lang kita rito dahil sa pakiusap mo. Pero huwag ka masyadong dumikit sa akin dahil baka may makakita sa atin at magsumbong pa kay Rika. Ayaw ko kasing... Hindi pa man natatapos ni Dino ang sinasabi, biglang dinakma ni Vanessa ang harapang bahagi ng kanyang katawan. Sabay tumawa yon ng malakas. Napaatras naman ang lalaki at kinakabahang nagsalita. Ano ka ba naman, Vanessa? Ba't mo ginawa yun? Sige na nga, maiwan na muna kita rito. Kumain ka lang dyan at baka kung ano pang isipin ni Rika kapag nakita tayong magkasama. Gusto mo ba yung ganong kabilis? Siguro naman walang nakakita sa atin, diba? Ikaw naman, Dino, huwag kang masyadong kabado dyan. Mas lalo ka tuloy na paghahalata eh.
Vanessa, please. Ikaw lang ang paranoid, Dino. Aminin mo, gusto mo rin naman yung ginawa ko, di ba? Isa pa, wala namang masamang iisipin ng ibang tao kung hindi ka magpapahalata. Lalo na ang asawa mong si Rica. Tama ba? Napapailing ngunit kinakabahan na iniwan na lamang ni Dino ang babae. Bago pa nun mahalata na may biglang kumislot sa bandang ibaba ng kanyang katawan na nagpasikip sa suot niyang panloob. Hiyang-hiya siya sa sarili dahil inaamin niyang unti-unti. Natutukso na rin siya sa mga ginagawa sa kanya ni Vanessa. Maya-maya pa, bumaba na si Rica mula sa kanilang silid, karga ang anak nilang si Sam. Sinalubong naman siya ng asawa sa ibaba ng hagdanan at sabay silang nagtungo sa kinaroroonan ni Vanessa. Uy, friend, kumusta ka rito? Pasensya na, ha? Sinubukan ko lang patulugin si Sam pero mukhang mauna pa yata ako makatulog kaya ibinaba ko na lang ulit. Okay lang naman. Heto, ngayon pa lang din ako kakain. Tara, sabayan niyo na ako, Dino. Kayo na lang muna, Vanessa. Maya-maya na lang ako. Titingnan ko lang yung mga bagong dating na bisita at yung mga alak na dinala ni Toti. Rica, mahal, sandali lang ha. Lalabas lang ako saglit. Sige, mahal. Ako na munang bahala dito kay Vanessa. Palihim pang sumulyap si Dino sa babae bago lumabas upang kausapin ang mga bagong dating na panauhin. Niyaya naman ni Rica ang kaibigan na maupo sa isang bakanteng lamesa. Doon nagkwentuhan sila at nang matapos kumain ang babae ay kinarga niya ang kanyang inaanak. Pakarga nga ulit kay Sam. Hindi ko siya masyadong nahawakan kanina kasi kabilaan ng mga ninong at ninang na nagpapapicture sa kanya eh. Hay nako, baka hindi ka makatagal ha. Malikot na sobra yan si Sam. Kami nga ni Manang Henya, kahit nagsasalita na sa pagbubuhat dyan eh, nangangalay pa rin kami agad. Ngayon ko lang natingnan na mabuti itong inaanak ko, friend. Napakaganda pala. Kamukhang kamukha ng tatay niya. Pero syempre, may mga part din naman na nakuha sa'yo, gaya ng pilik mata at pisngi. Sana maanakan din ako ni Dino na ganito kaganda o kapogi. Anong sabi mo? Char lang, ano ka ba naman? Naniwala ka naman agad. Ang ibig kong sabihin, sana makapangasawa rin ako ng kasing pogi ng asawa mo para magkaanak kami ng kasing ganda nitong anak ninyo. Ganon. Ganun ba? Akala ko naman kung ano na. Umayos ka, friend, ha? Unahin mo munang mahalin yung sarili mo bago ka pumasok ulit sa pakikipagrelasyon. Hindi ka pa ba nadadala sa mga karanasan mo sa mga lalaki? Hay nako, wag na nga natin silang pag-usapan. Mag-enjoy na lang tayo ngayon, okay? Napakibit-balikat na lamang si Rica at hindi na muling nagsalita pa. Matapos yun, ipinagpatuloy na lamang nila ang kasiyahan kasama ang mga bisita at ilang mga malalapit na kamag-anak. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy ang madalas na pagpunta ni Vanessa sa tindahan para tumambay at makipagkwentuhan. Bagamat harap-harapan ng ipinapakita ni Vanessa ang pagkagusto kay Dino, pilit pa rin yung binabaliwala ni Rica dahil bukod sa malapit silang magkaibigan ay magkumare na rin sila nung mga panahon na yon at hindi niya pinag-iisipan ng masama ang kanyang asawa. Hi, friend! Hello, Dino! Kumusta? Ikaw pala, Vanessa. Okay lang naman kami. Napagawi ka yata. May bibilhin ka ba? Ay, nako, dumating na naman ng malas. Makamalas ka naman dyan, Toti. Anong tingin mo sa sarili mo, Lucky Charm? Ang yabang mo talaga, ano? Kayong dalawa talaga kahit kailan para kayong mga aso't pusa. Magsitigil na nga kayo. Ang kasing asungot na yan eh. Ang ganda-ganda ng araw ko dahil nakita ko si Dino tapos sisirain niya lang. Toti, pumasok ka na muna sa bodega. Pakicheck yung mga asukal doon, baka may mga butas yung sako. Kami na muna ni Ma'am Rica mo bahala rito. Ay, sige po, sir. Basta kapag may ginawang hindi maganda yung babaeng yan, tawagin niyo lang ako sa loob, ha? Babanatan ko yan. Banatan mo mukha mo. Kailan mo ba ako titigilan? Kapag nabanatan na kita. O sige na, tama na. Baka kung bumanot sa inyong dalawa, makita nyo. Tama na yan, friend. Huwag mo masyadong stressin yung sarili mo. Alam mo bang maraming nagkakatuluyan sa ganyang pag-aasaran? Naku, ma'am,
pakisabi sa kanya, managinip na lang kamo siya. Sa pogi kong to, papatol ba ako sa ganyang babae? Hindi bali na lang. Sige po, papasok na ako sa bodega. Unggoy, walang hiya ka? Kala mo kagwapuhan? Pweh! Pagpasensyahan mo na, wag mo nang pansinin. Kumpare mo na yun. Ano nga palang bibilhin mo? Wala naman akong bibilhin, Dino. Plano ko lang sanang tumambay dito habang wala pa masyadong bumibili. Wala lang. Gusto ko lang kayong makakwentuhan ng kumari ko. Hindi naman siguro masama yun, diba? Okay lang, ano ka ba? Ano naman ang masama doon? Basta mamaya kapag dumagsa ang mamimili, baka hindi ka na namin maharap na maayos, ha? Naiintindihan ko naman, friend. Ayos na sa akin kahit dito na lang ako sa labas habang kausap kayo. Masaya rin naman akong makita yung pogi mong asawa eh. Hay nako, ewan ko sa'yo. Kahit kailan baliw ka talaga. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan at kumare, iisipin ko na seryoso yung sinasabi mong yan. Ikaw ang sira. Siyempre, hindi ko naman gagawin yon, no? Ganito lang talaga ako at alam mo yon, hindi ba, Dino? Oo. Okay lang naman. Ang ibig kong sabihin, ayos lang na makipagkwentuhan ka sa amin ni Rika. Pero alam mo, friend, bagay talaga kayo ni Toti. Tamang-tama, single yon. Walang sabit at responsable pa. Hindi kagaya ng mga nauna mong naging boyfriend. Si Toti? Yak ka? Over my dead body, friend. Never kong gugustuhin ng lalaking yon. Aanhin ko naman ang single at walang sabit kung hindi ko rin naman kasundo, diba? Hindi ka lang sanay sa mga katulad niya kasi ang gusto mo, yung mga lalaking taga Maynila na game sa kahit anong laban. Tumpak na tumpak ka dyan. Kagaya nitong asawa mong si Dino. Hay nako, ang lakas talaga ng trip mo, susuntukin na kita makita mo. Joke lang. Hoy, hindi ka papatulan nitong asawa ko, no? Unang-una, 5 taon na kaming kasal. Pangalawa, may anak na kami. At pangatlo ano? Hindi niya type yung mga kagaya kong babae. Don't worry, friend, kasi lahat ng sinasabi ko ay joke lang naman. At malabong totohanin ko mga yon, no? Masaya lang akong pagtripan tong si Dino. Dinadamay niyo pa ako dyan sa mga kalokohan niyo, ha? Pero alam mo, Vanessa, maganda ka naman at mukhang matino kang babae. Kaya naniniwala ako na imposibleng walang lalaking magmamahal din sa'yo katulad ng pagmamahal ko sa kaibigan mo. Di kayo ng perfect couple. Ako na ang single. Ay! Bakit kasi ayaw mo pang tanggapin si Toti? Ibinibigay na nga namin siya sa'yo eh. Kung gusto mo, ilalakad kita sa kanya. Sabihin mo lang. Iyo! Sobra ka talaga sa akin, friend. Mas pipiliin ko na lang mamatay na single kesa makasama yung Toting yon habang buhay. Nagkatawanan na lang ang magkaibigan sa naging takbo ng kanilang usapan. Ngunit hindi napansin ni Rika na palihim na nagpapalitan ng makahulugang tingin ang kanyang asawa at si Vanessa. Nung sumunod na araw, muling bumalik sa tindahan ang babae at natsyempohan niya na wala roon si Toti. Tanging si Dino lamang ang naabutan niyang bantay, kaya naman tuwang-tuwa siya nang sila ay magkausap. Mabuti naman at ikaw lang mag-isa rito ngayon, Dino. Wala yata yung asungot na alalay mo. Tsaka, nasaan nga pala si Rika? Magandang umaga, Vanessa. Nakakagulat ka naman. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Nag-deliver lang si Toti ng mga soft drinks doon sa suki naming tindahan. Si Rika naman, nandun lang sa bahay at binabantayan yung anak namin. Medyo hindi kasi magandang pakiramdam ng bata mula pa kagabi kaya hindi niya maiwan. Umiiyak lang kasi kapag si Manang Henya ang nag-aalaga. Teka, may bibilhin ka ba? Ganun ba? Kawawa naman si Sam. Sana gumaling na siya. Wala naman akong bibilhin. Tamang-tama. Total, ikaw lang naman na nandito ngayon eh. Pwede mo bang may share sa akin yung Facebook account mo? Sige na Huwag ka mag-alala. May gagawin akong paraan para hindi makita ni Rika yung mga palitan natin ng chat. Naku, Vanessa, kasi, Sige na, please. Promise, kapag may contact na tayo, hindi na ako palagi mangungulit at mangiistorbo sa'yo rito. Dahil sa pakiusap na yun ni Vanessa, wala nang nagawa pa si Dino, kundi ang ibigay sa babae ang hinihingi nitong account. Kasunod noon, masaya nang nagpaalam si Vanessa para umuwi matapos kumindat at napapakagatlabi pa na nakatingin kay Dino. Samantala, nang makauwi na sa bahay ang dalaga, tila nagdiriwang na naman ang kanyang puso, dala ng labis na tuwa.
Sa wakas, ito nang simula ng katuparan ng mga plano ko, Dino. Kung maswerte si Rika dahil ikaw ang pangasawa niya, pues, ngayon pa lang, dapat niya nang sulitin ang mga natitirang araw na magkasama kayo. Simula noon, hindi na muling nagpakita pa ang babae sa tindahan. Hindi na rin yun nangungulit at ni anino niya ay hindi na nasilayan pa ni Rika at Dino. Maging si Toti na palaging bantay sa tindahan. Mahal, napapansin ko parang ilang araw na yatang hindi nagpupunta rito si Rika. Halos mag-iisang linggo ko na kayong kasamang nagbabantay rito pero ni minsan hindi ko siya naabutan. Kayo, nakikita niyo pa ba siya? Hindi na nga rin, mahal eh. Ang huling punta niya rito isang linggo na nakalipas, tapos hindi na nasundan. Alam ko na, ma'am. Hula ko, may bagong lalaki na namang kinalolokohan yun at doon na siguro siya madalas nagpupunta. Sus, selos ka naman, Toti. Aminin mo nga, namimiss mo rin si Vanessa, no? Diyos ko naman, te. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi niyo. Pasensya na, pero seryoso po ako. Hindi si Vanessa ang tipo ng babaeng gugustuhin ko. Ayoko sa babaeng mukhang bisugo. Isa pa, sayang naman yung tikas at kagwapuhan ko kung sa kanya lang ako babagsak. Hindi ba? Ay nako, loko ka talaga. Alam mo, ang dumi ng iniisip mo kay Vanessa. Malay mo, may importanteng pinagkakaabalahan lang yung tao. O kaya naman may sakit lang. Ganun. Ewan ko sa'yo, Toti. Pero kung may sakit lang talaga siya, bakit parang ang tagal naman yata? Ay, sana okay lang si Maring Vanessa. Natahimik naman noon si Dino. Lingid kasi sa kaalaman ni Rika, unti-unti nang lumalalim ang komunikasyon ni Vanessa at ng kanyang asawa sa pamamagitan ng palitan ng messages sa private chat messenger. Lihim na nag-uusap ang dalawa at unti-unting nagpaplano ng kanilang pagkikita. Makalipas ang ilang araw, napapansin na ni Rika na tila palaging abala ang kanyang asawa sa cellphone at kung minsan napapabayaan na ng lalaki ang mga gawain sa kanilang negosyo. Kaya isang araw, kinausap niya si Dino. Mahal, hindi na ba makapaghihintay ang ginagawa mo sa cellphone? Pakiasikaso naman yung ibang bumibili Hindi ko kaya mag-isa to lalo pa't nasa delivery si Toti. Ay, okay, sorry mahal. Medyo napasarap lang kasi yung usapan namin ng pinsan ko Loko-loko kasi. Nakabuntis, tapos gusto raw silang ipakasal ng mga magulang nung nabuntis niya. Ganun ba? O siya, sige, mamaya na lang natin pag-usapan yan. Ang dami nang nakapila sa harapan ng tindahan natin Baka magsialisan pa yung mga yan pag nainip. Agad namang kumilos ang lalaki para asikasuhin ang mga namimili, na noon ay hindi na rin magkanda-ugaga sa pagpili ng mga bibilhin. Ngunit panaka-naka ay napapansin ni Rika ang tila pananabik sa mukha ng asawa sa tuwing titingnan noon ang cellphone na parabang may mahalagang mensahe na hinihintay. Kinagabihan, pagkarating ng mag-asawa sa bahay, Grabe, ang daming tao sa tindahan ngayong araw, mahal, no? Sobrang nakakapagod. Pero ayos lang yon. Ibig sabihin, productive ang araw natin ngayon, hindi ba? Napalingon siya sa asawa nang walang marinig na anumang tugon mula doon, at nang makita niyang abala na naman ang lalaki sa cellphone, hindi na lamang niya yon sinita. Inisip niya na baka naglilibang lamang ang asawa dahil pagod yon buong maghapon. Kinabukasan ng gabi, oras na ng pagsasara ni Dino at Toti sa kanilang tindahan. Toti, mauna ka nang umuwi. Ako na lang ang bahala magsara nitong pwesto. Ha? Sigurado ka ba, sir? Baka kailanganin mo pantulong ko. Ayos lang naman po kasi wala rin naman akong gagawin sa bahay pag uwi. Okay lang ako, huwag ka mag-alala. Marami pa kasi akong kailangang ilista na kulang dito sa tindahan Kaya ako na lang ang magsasara maya-maya. Ay, sige po, sir. Basta kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako, ha? Ay, paano po? Sige po, mauna na ako. Ngumiti at tumango lamang si Dino sa binata at sumenyas na okay lang siyang maiwan mag-isa. Makalipas ang halos 10 minuto, dumating naman si Vanessa sa tindahan. Sinenyasan siya ni Dino na pumasok, sabay mabilis naman niyang isinara ang pintuan.
Sigurado ka bang nakauwi na yung asungat mong alalay? Huwag ka mag-alala. Kilala ko yun. Hindi na yun mangungulit o mag-uusisa kapag ako nagsabi. Ano, ready ka na ba? Ako pa bang tatanungin mo? Nun pa ako sabik na sabik sa'yo. Halika na, simulan na natin ang laban. Nung oras ding yun, umaatikabong mainit na tagpo ang naganap sa pagitan ng dalawa sa loob ng makipot at masikip na lapag na sinapinan lamang nila ng mga sako ng bigas at harina. Makailang ulit pa nila yung ginawa hanggang sa kapwa mapagod at humihingal na nakahigang naghiwalay. Ilang saglit pa, biglang kumabog ang dibdib ng lalaki nang tumunog ang kanyang cellphone at nakita na tinatawagan na siya ni Rika. Nang tumingin siya sa oras na nakalagay, nalaman niya na mag-aalas 11 na pala ng gabi. Nako, kailangan ko nang umuwi, Vanessa. Tinatawagan ako ni Rika. Mag-aalas 11 na pala. Magbihis ka na rin bago pa magpunta rito ang asawa ko. Sayang naman. Gusto ko pa sanang umisay eh. Kaya lang umepal na naman yung asawa mo. Pero sige na nga, sa susunod na lang ulit ha. Sobrang sarap at ang galing-galing mo, Dino. Kaya pala hindi ka pinapakawalan ni Rika eh. Oo na, sige na. Sa susunod na lang ulit. Bilisan mo na bago pa tayo mahuli rito. Isang araw, naisipan ni Rika na yayain ang asawa na kumain sa labas. Mag-isa namang naiwan sa tindahan ang binatang si Toti. Ngunit habang nasa loob sila ng restaurant ni Dino, alam mo, mahal, masarap din pala yung ganito paminsan-minsan, no? Yung kahit walang okasyon, kakain tayo sa labas. Naalala ko tuloy nung nagsisimula pa lang tayo magkarelasyon dati. Subalit mukhang malalim ang iniisip ni Dino at tila hindi siya nito naririnig. Nanatili lamang yung nakatingin sa malayo at tila may malalim na iniisip, kaya kinalabit na siya ng asawang si Rika. Hoy mahal, okay ka lang ba? Kanina pa ako salita ng salita dito. Narinig mo ba lahat ng sinabi ko? Ha? Pasensya ka na, mahal ha. Iniisip at pinagpaplanuhan ko lang kasi kung ano-ano pa yung maganda at pwede nating idagdag dun sa bigasan. Ganun ba? Sorry din, mahal ha. Akala ko kasi date natin to kaya hindi ko iniisip na yung negosyo pa rin palang laman ng utak mo. Anyway, ayos lang. Mabuti nga't nag-iisip ka ng tungkol sa ikauunlad ng hanap buhay natin kaysa ibang bagay ang pinagtutuunan mo ng pansin. Promise, mahal. Sa susunod, babawi ako sa'yo. O kaya, pag-uwi natin sa bahay mamaya, alam mo na. Ikaw talaga ang pilyo mo. Ang dami-daming tao rito, oh. Baka mamaya may makarinig sa atin, baka kung anong isipin nila. Pilit na inunawa na lamang ng babae ang pagiging ganoon ng kabiyak. At sa katunayan, natuwa pa siya dahil bukod sa pamilya nila, nagpaplano rin pala yon para sa mas ikabubuti ng kanilang kabuhayan. Samantala, araw ng linggo at sarado ang kanilang tindahan. Nais sana ni Rika na magluto ng masarap na pagkain para pagsalu-saluhan nilang mag-anak nung araw na yon. Ngunit nakita niya ang asawa na nakaupong mag-isa sa terrace at tila mukhang may pinagpaplanuhan. Manang Henya, kanina pa po ba dun sa terrace si Dino? Oo, anak. 6:00 pa lamang ng umaga nakatambay na siya dyan habang nagkakape at hawak ang cellphone. Parang may malalim na iniisip kaya hindi ko na muna inabala. Sige po, Manang. Maraming salamat po. Siguradong tungkol na naman sa negosyo namin ang iniisip niya. Tungkol sa negosyo ninyo? Kung ganon hindi ba dapat dalawa kayo nagpaplano at hindi siya lang mag-isa nag-iisip ng ganyan? Mas mabuti pang pag-usapan niyo yan habang maaga pa dahil baka mas malalim pang dahilan kaya siya nagkakaganyan. Rika, anak, hindi na kayo iba sa akin at anak na ang turing ko sa inyong mag-asawa. Kaya ramdam ko kung kailan may kakaiban nangyayari at kung kailan wala. Maraming salamat po, Manang Henya. Sige po, mamaya kakausapin ko si Dino pag kaming dalawa na lang. Ay siya, sige, iha. Babalik na ako sa kusina para magluto ng almusal. Tulog pa ba si Baby Sam? Opo, Manang. Ang sarap pa po ng tulog niya sa kwarto nung silipin ko kanina.
Ngumiti lamang ang matanda bago iniwan si Rika at nagtungo na sa kusina, habang ang babae naman lihim na tinatanaw ang kanyang asawa mula sa kinatatayuan sa sala ng bahay. Subalit ang planong kakausapin sana ni Rika ang kabiyak ay hindi nangyari dahil bago magtanghali ay nagpaalam ang lalaki na may pupuntahan at may kakausapin daw na tao tungkol sa negosyo. Hindi niya na dinala ang kanilang sasakyan dahil sandali lang naman daw siyang mawawala. Nagtataka man, hindi na lamang tumutol pa si Rika. Samantala, makalipas ang ilang oras. Uuwi ka na agad? Nakakaisang round pa lang tayo Ang hina mo naman yata ngayon. Hindi ako pwedeng magtagal. Baka magduda na si Rika. Nagpaalam lang ako sandali na may kakausaping tao tungkol sa negosyo kaya kailangan ko nang umuwi. So paano? Bitin pa ako Iiwan mo na lang ba akong mag-isang ganito? Huwag ka mag-alala. Magkikita pa naman tayo sa susunod Oh, ito nga palang pambayad sa kwarto. Sa iyo na yung sukli. Sige na, aalis na ako. Walang hiyang lalaking yon. Iniwan na lang ako mag-isa rito sa motel. Maka-order nga ng machong bulalo. Ganoon ang nakasanayang gawin ni Dino at Vanessa sa loob ng halos isang buwan. Hindi na kasi inulit ng lalaki na dalhin sa tindahan ang kumaring Kalaguyo dahil nag-iingat siya na baka biglang magpunta roon ang kanyang asawa at mahuli sila sa akto na nagsisiping. Isang araw. Salamat, Mare, at sinamahan mo ko, ha? Buti libre ka ngayon. Kumusta ka naman? Ang tagal mo nang hindi nagpupunta sa tindahan, May problema ka ba? Walang anuman yon, Mare. Ano ka ba? Okay lang din ako. Medyo tinatamad lang ako lumabas ng bahay nitong mga nakaraang araw at linggo, kaya hindi na muna ako nangiistorbo ron sa inyo. Tsaka, baka masira lang ang araw ko kapag nakita ko pa yung asungot na toti na yon. Ikaw, kumusta ka naman? Kumusta kayo ni Dino? Yun na nga, Mare. Hindi ko alam kung okay pa ba kami. Nitong mga nakaraang araw kasi parang may kakaiba akong napapansin sa kanya Ha? Anong ibig mo sabihin kakaiba? Hindi naman siguro sinasapian niyang asawa mo at huwag naman sana, ha? Sira, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Una kasi napapansin kong masyado siyang busy at araw-araw niyang hawak yung cellphone niya. Minsan nga, halos hindi niya na nagagawa yung mga trabaho namin sa tindahan Hinahayaan ko lang naman siya nung una kasi sinabi niya na kamag-anak lang daw sa probinsya ang kachat niya. Tsaka tungkol daw sa negosyo. Ay sus! Yun naman pala anong problema doon? Hindi lang yun, Mari. May mga pagkakataon na madalas ko siyang nakikitang tulala at parang may malalim na iniisip. Para bang may tinatago siya na hindi sinasabi sa akin. Tapos nitong mga nakaraang araw, mas malala pa kasi napapadalas na yung pag-alis-alis niya ng bahay. Alam mo, Mare, napakasimple lang yung problema mo. Ang tanong, kinausap mo na ba siya? Nag-usap na ba kayo ng masinsinan? Oo, pero kapag tinatanong ko siya, sinasabi lang niya na tungkol lang daw sa negosyong pinagkakaabalahan niya. Hindi ko rin kasi ugaling pakialaman yung mga personal na gamit niya kagaya ng cellphone kasi hindi rin naman niya yung ginagawa sa akin. Kahit kasi mag-asawa na kami, nire-respeto ko pa rin ang privacy niya. Ayun! Di kausapin mo ng maayos, yung heart-to-heart, at yung kayong dalawa lang ang makakarinig. Pero kung hindi mo kayang gawin yon, may naisip ako mas effective na romantic na paraan. Effective at romantic na paraan? Ano naman yon, Mare? Tutal nabinyagan naman na yung baby nyo. Ibig sabihin, pwede nyo na yung maisama sa bakasyon, yung sa malayong lugar, o kahit saan nyo gusto. Pakiramdam ko kasi baka masyado nang na-stress at nababagot yung si Dino sa paulit-ulit na ginagawa ninyo sa negosyo araw-araw. Why not magbakasyon kayo sa isang resort, yung nakaka-relax at marirefresh yung mga utak at katawan nyo. Pero syempre, dapat isama nyo ako, ha? Mukhang maganda nga yung naisip mo, Mare, Kung sabagay, halos magdadalawang taon na rin nung huli kaming nagbakasyon. Tama ka, yayayain ko si Dino. Mamaya magbubuk na ako ng resort na pwede nating puntahan. Anong sabi mo? Natin? So, ibig sabihin, oo naman. Isasama kita, no? Hindi pwedeng wala ka ron. Baka malungkot si Toti mo. Pwede ba, Mare?
Huwag na nga lang natin pag-usapan yung lintik na yon. Ay, oo nga pala. Thank you, ha? Sa wakas makakaranas na ulit ako ng bakasyon grande. Wala nga naman, Mare. Sa totoo lang ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo kasi sobrang laking tulong nitong ginawa mong pagsama at pakikipag-usap sa akin. Tapos, ang ganda pa nung binigay mong idea para makapag-relax kaming buong pamilya. Nakipag-apir na lamang si Vanessa kay Rica nang matapos ang kanilang pag-uusap. Ngunit lingid sa kaalaman ng babae, may itim na balak ang kanyang kumare na noon ay walang paglagyan sa labis na tuwa. Natuloy ang planong pagbabakasyon ni Rica sa isang resort kasama ang kanyang asawa, si Manang Henya, si Toti at ang kaisa-isa nilang anak na si Sam. At gaya ng inaasahan, habang nasa resort ay walang tigil ang pagpapalitan ng maaanghang na salita ni Vanessa at Toti laban sa isa't isa. Tumitigil lamang ang dalawa sa tuwing inaawat na sila ni Rica. Kinagabihan. Marami pa ba yung iniinom nyo, mahal? Inaantok na kasi ako eh. Mauna na akong pumasok sa kwarto, ha? Sumunod ka na lang mamaya pagkatapos nyo. Toti, ikaw nang bahalang magligpit ng mga kalat nyo, ha? Para naman hindi nakakahiya dito sa resort. Mare, Vanessa, mauna na ako, ha? Tatabihan ko na yung inaanak mo at na makapagpahinga na rin si Manang Henya. Ay, siya nga pala, yung mga gamit nyo ay pinalagay ko na kay Manang dun sa naka-assigned na kwarto para sa inyo. Bahala na kayong dalawa ni Toti kung anong gagawin nyo ron. Opo, ma'am. Mare pala. Wala naman tayo sa tindahan ngayon eh. Ako na pong bahala sa mga ligpitin dito, tsaka hindi ko naman tatabihan sa kwarto yung si Miss Bisugong Hilaw, no? Kadiri kaya. Ayan ka na naman eh. Manahimik ka na nga riyan. O siya, sige na, papasok na ako sa loob. Sige, Mare, sleep well and rest well. Huwag lang rest in peace, ha? Sige na, mahal, kami na lang ni Toti ang bahala rito. Magpahinga ka na't baka hinahanap ka na rin ni baby. Kasunod noon, pumasok na si Rica sa isang nakabukod na malaking silid na para sa kanyang asawa, anak na si Sam at si Manang Henya. Naiwan sa labas si Dino, Toti at Vanessa para ubusin ang iniinom na alak. Subalit ilang minuto pa lang ang nakakalipas, nagpaalam na rin si Toti na papasok na sa kwarto na para sa kanila ni Vanessa. Hindi niya na raw kaya pang uminom. Dahil doon, naiwan si Dino at ang kanilang kumare na pareho ng may tama ng alak. Halos isang oras pa lamang silang dalawa sa labas ay hindi na makatiis si Vanessa at siya na mismo ang lumapit sa kinauupuan ni Dino. Mahina palang uminom yung asungot na tuta mo eh. Kita mo nga naman, nauna pang malasing sa ating dalawa. Dino, naiisip mo ba kung anong naiisip ko? Oo, Vanessa. Sa totoo lang, kanina ko pa nga gustong gawin yun, kaya lang natatakot ako baka kasi biglang lumabas si Rica o kaya si Manang Henya eh. Ano ka ba? Pagod ang mga yon. Tsaka mararamdaman naman natin kapag may paparating eh. Sige na nga, ikaw talaga. Kung tayong dalawa lang rito, baka kanina pa kita nilantakan. Matapos yun sabihin ng lalaki, agad na siyang sinibasib ng halik ni Vanessa sa labi. Kapwa nagmamadali ang mga kilos nila na animoy sabik na sabik sa isa't isa. Halos maubusan na sila ng hininga dulot ng marubdob na paghahalikan nang biglang lumabas si Rica mula sa pinto at kitang-kita noon ang kanilang ginagawa. Vanessa? Dino? Anong ibig sabihin nito? Mga hayop kayo! Dito nyo pa talaga sa labas ginagawa yan? Mga wala kayong delikadesa! Kailan nyo pa ako niloloko, ha? Uy, nandyan ka na pala may French/Maring Rica. Actually, matagal na namin itong ginagawa ng asawa mo. Siguro magdadalawang buwan na. Okay na? Masaya ka na? Sa labis na galit, hindi na napigilan pa ni Rica ang sarili at sinugod ang kanyang kumare. Pinagsasampal niya yon kasabay ng mga pagsabunot sa buhok at sunod-sunod na pagkalmot sa muka. Agad namang umawat si Dino kung kaya't hindi na nagawa pang makaganti ni Vanessa. Bakit, Rica? Sa palagay mo ba mahuhumaling sa akin si Dino kung mahal ka pa rin niya? Baka nga nagtitiis na lang siya sa iyo eh. Pero kung ayaw mo maniwala, edi tanungin mo siya.
Ayan o, buhay pa naman yan at makakapagsalita pa. Pwede ba magsitigil na nga kayo? Rika, mahal, please itigil mo na to. Nakakaya sa mga staff ng resort. Pinagtitinginan na tayo. Ah, ganon. Isa ka pang hayop ka? Ako pa talagang nakakahiya sa lagay na to, ha? Pues, tama ka. Mabuti pa nga siguro kung ititigil na natin to dahil hindi ako papayag na harap-harapan mo na ako niloloko. How dramatic naman. Pang telenovela ang atake, ha? Sorry ka dahil ako na ngayon ang mahal ni Dino at hindi na ikaw. Demonyo ka. Papatayin kitang babae ka. Isa kang traidor. Mabilis na dinampot ni Rika ang baso na nasa lamesa at inihagis yon kay Vanessa. Tinamaan sa noo ang babae at agad na dumugo yun. Napasigaw si Vanessa dahil sa labis na sakit, lalo na nang makapa at maamoy niya ang dugo na tumatagas mula sa kanyang ulo. Dahil sa nilikhang ingay ay nagising na rin si Manang Henya at lumabas na yon sa kwarto. Takang-taka niyang inawat at pinakalma si Rika habang hinahagod ang likod nito. Ano bang nangyayari dito? Dino, Vanessa, ano't nagkakagulo kayo di sa oras na ng gabi? Yung mga hayop at traidor na yan, Manang Henya. Huling-huli ko silang dalawa sa akto na naghahalikan dito sa labas kanina. At kung hindi pa ako dumating, baka masigit pa ron ang nagawa nila. Ay, oo nga pala. Nagawa na nga pala nila yun ng paulit-ulit. Sa narinig ay napatakip na lamang ng kanyang bibig ang matanda at tinapunan ng matalim na tingin si Vanessa. Mga titig na tila nagbabanta at nagbibigay ng babala. Subalit inirapan lamang siya ng babae. Sa halip ay si Dino ang muling nagsalita. Rika, sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Sana mapatawad mo ko. Mapatawad? Isa kang malaking tanga, Dino. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ba kita. Basta sa ngayon, ayaw ko na makita pa yung mga pagmumukha ninyong dalawa ng manyak na makating babaeng yan. Layas! Rika, sandali. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Hayaan mo na nga yung asawa mo, Dino. Nakita mo ba itong ginawa niya sa akin? Ang laki ng sugat ko sa noo at puro kalmot niya ang mukha ko. Bagay lang sa iyo na malandi ka. At kung hindi lang masamang pumatay ng tao, baka kanina pa kita sinakal hanggang sa malagutan ka ng hininga. Halika naman ang Henya, pumasok na tayo sa loob. At ikaw lalaki, huwag kang papasok sa kwarto namin ng anak ko. Galit na nagtungo na sa silid si Rika kasama ang matandang si Manang Henya. Nung nasa loob na sila, ay agad niyang inilak ang pintuan, kahit naririnig niya pa ang malalakas na pagkatok at pagtawag sa pangalan niya ng taksil niyang asawa. Hanggang sa hindi niya na naulinigan pa ang boses noon at tumigil na rin sa pagkatok. Kasunod, napasandal siya sa gilid ng pinto habang dahan-dahang umiiyak na bakas ang bigat ng dibdib dahil sa nasaksihan. Nag-aalalang nilapitan siya ni Manang Henya at inalalayan para umupo sa gilid ng kama bago yun nagsalita. Rika, anak, nauunawaan kong nararamdaman mo ngayon. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang at may alam akong pinakamasakit na paraan para makaganti sa babaeng yon at sa malikot mong asawa. Mula sa labis na pag-iyak, saglit na natigilan si Rika. Napatingin yun sa mukha ng matanda bago nagtatakang nagtanong. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Batid kong matagal na panahon na akong naninilbihan sa pamilya mo, Rika. Simula pa nung bata ka, ako na ang nag-alaga sa iyo. Nasaksihan ko ang paglaki mo at lahat ng mga tagumpay mo sa buhay. Kaya anak na rin kita kung may tuturing. Pero lingid sa kaalaman mo, may alam ako sa ritual ng pambabarang. Kaya kong pumatay ng tao may kasalanan sa akin sa pamamagitan lamang ng itim na karunungan. At maraming beses ko nang napatunayan ang kakayahan kong yon. Kaya kung gusto mo, sabihin mo lang sa akin at hindi ako magdadalawang isip na kitlin ang kanilang mga buhay. Hindi makapaniwala ang babae sa isinisiwalat ng kanyang kasambahay at nanay-nanayan.
Halos kalahati ng buhay niya ay kasama niya na yun, subalit hindi niya nalaman na mayroon pala yung kakayahan tungkol sa itim na kapangyarihan. Subalit sa halip na sumang-ayon, tumawa na lamang siya ng pilit at pinunasan ng kanyang kamay ang luha saka muling nagsalita. Hindi niyo na po kailangan gawin yon, Manang Henya. Baka lasing lang po silang dalawa kaya nila nagawa yon. Bukas na bukas rin po kakausapin ko si Dino kapag wala na siyang tama ng alak at kapag medyo kumalma na yung galit ko. Ikaw ang bahala, anak. Ang tanging masasabi ko lamang ay huwag kang masyadong magpakabait sa kapwa o kahit kanino man. Dahil yon ang nagiging bitag para dalhin tayo sa mas masamang gawain. Hindi na lamang pinansin ni Rica ang huling sinabing yon ng matanda. Sa halip, nanlulumo siyang humiga at tumabi sa anak nila ni Dino sa nakabukod na kama, at hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, nagising sila sa malalakas na mga katok sa pintuan. Napabalikwas ng bangon si Rica habang naririnig ang sunod-sunod na pagtawag ni Toti sa kanyang pangalan. At pagbukas niya ng pintuan ay nagulat siya sa mga nalaman. Ma'am Rica, nasan po sila Sir Dino tsaka si Bisugong Hilaw? Wala na kasi yung mga gamit ni Vanessa dun sa kwarto namin eh. Tapos tiningnan ko yung van ninyo na sinakyan natin papunta rito. Wala na rin dun sa garahe ng resort. Ang sabi ng security guard, umalis daw yung van kaninang 3:00 na madaling araw. Alam niyo po ba kung saan sila nagpunta? Ha? Hindi ko alam, Toti. May nangyari kasi kagabi. Siguro hindi mo na narinig yung kaguluhan dito dahil tulog na tulog ka na sa kalasingan. Dahil doon, kaya nilak ko yung pinto ng kwarto at iniwan ko silang dalawa rito sa labas. Paano nga alis si Dino nang walang paalam nasa kwarto pa namin yung mga gamit niya. Tanging cellphone lang yung dala noon. Nang mabanggit ni Rica ang salitang cellphone, nagmamadali niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Dino. Subalit kahit nakailang ulit na niyang ginawa yun, hindi niya yun makontak dahil naka-off ang linya. Gigil siyang muling napaupo sa gilid ng kama habang nanginginig ang buong katawan at hindi alam ang gagawin bago tiim ang mga bagang na nagsalita. Ang mga walang hiya, talagang pinangatawanan nilang pagtataksil. Humanda kayong dalawa. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Ma'am Rica, pasensya na po hindi ko na kayo natulungan kagabi. Lasing na lasing po ako eh. Hindi ko nga alam, parang may kung anong inilagay sa ininom ko at wala na akong naramdaman mula nung makatulog ako. Pero kung hindi niyo po mamasamain, ano po ba nangyari? At dahil hindi pa makapagsalita ng maayos si Rica, binigyan na lamang niya ng pahintulot si Manang Henya upang yun na ang magpaliwanag ng lahat kay Toti. Pinagkakatiwalaan niya naman ang binata, kaya kampante siya na malaman nito ang buong pangyayari. Sinasabi ko na nga ba sa simula pa lang, amoy na amoy ko na yung kalansahan ng babaeng yun. Sa mga pagtitig-titig niya pa lang kay Sir Dino at sa mga pabirong atake niya, ramdam ko na hindi lang talaga biro yun Nagtataka nga ako kung paano nyo naging kaibigan yun Tsaka kinuha nyo paninang ng anak nyo ni Sir. Pero ano pong plano nyo ngayon, Ma'am Rica? Sa ngayon, umuwi na muna tayo. Hindi na magandang pakiramdam ko at wala na rin ako sa mood para magtagal pa rito. Aarkila na lang ako ng sasakyan na pwede maghatid sa atin hanggang sa bahay. Pasensya na kayo sa nangyari Toti, Manang Henya. Inire-respeto namin ang desisyon mo, anak. Sa huli, mahalaga pa rin ang nararamdaman mo. Makalipas lang ang ilang oras, agad silang nakahanap ng sasakyan na maghahatid sa kanila hanggang sa uuwiang lugar. Kahit medyo may kamahalan ng singil ng driver, wala nang nagawa pa si Rica sapagkat nais niya na makauwi at ayusin ang nangyaring sigalot. Habang nasa biyahe, paulit-ulit pa niyang tinatawagan ang cellphone number ng kanyang asawa at ng kaibigan, subalit hindi na talaga niya makontak ang mga yon. Hanggang sa maya-maya,
Nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang nagmamalasakit na kaibigan, kalakip ang larawan ng kanyang asawa at ni Vanessa. Teka, sila Dino at Vanessa to ah. Mga walang hiya talaga. Nagawa pa nila mag-date sa isang restaurant pagkatapos nun nangyari. Mga wala kayong kwentang tao. Ma'am Rica, okay lang po ba kayo? Toti, may nag-send sa akin ng picture ni Nadino at Vanessa na kumakain sa restaurant. Mga animal. Parang wala lang sa kanila yung ginawa nila sa akin at nagawa pa talaga nilang magsaya. Ipinakita ni Rica kay Toti ang litrato na ipinadala sa kanya ng kaibigan at maging ang binata ay hindi rin makapaniwala. Bakas sa mukha nito ang labis na pagkainis kay Vanessa. Ilang sandali pa, nang makarating na sa bahay, nagpaalam si Toti na uuwi muna sa kanila, kaya sinama ng Henya, Rica at anak nitong si Sam na lamang ang naiwan sa bahay. Doon kinausap na ni Rica ang kasambahay at buo na ang loob na nagpahayag ng kanyang desisyon. Desidido na po ako, Manang Henya. Tutal naman parang sinasadya na nilang gawin sa akin ang panloloko. At si Dino, mas pinili pa talagang sumama sa babaeng yun kaysa sa amin ng anak niya. Kaya kayo na po ang bahala sa kanilang dalawa. Salamat naman at naliwanagan ang isip mo, anak. Huwag ka mag-alala. Sisiguruhin ko na magbabayad at magdurusa ang taksil mong asawa at ang ahas mong kaibigan sa ginawa nila sa iyo. Matapos kargahin ni Rica ang anak, pumasok na siya sa kanilang kwarto. Nagtungo naman si Manang Henya sa kanyang silid at inilak ang pintuan para isagawa ang ritual ng pambabarang. Nung nasa loob na ang matanda, ay hinila niya ang isang supot na nasa ilalim ng kama at mula roon kinuha niya ang isang tila maliit na bayong na naglalaman ng kung ano-ano. Inilabas niya ang dalawang maliit na kulay abo at lumang manika na gawa sa abaka at nakakatakot ang itsura. Mula doon, inilabas din niya ang isang babasaging garapon na naglalaman ng sari-saring insekto gaya ng tipaklong, mga bangaw at meron pang linta na biglang nagsigalawan nang simulan niyang bulungan ng kung anong dasal. Kasunod noon, kinuha rin niya mula sa bayong ang maliliit na pako at sabay-sabay na itinusok ang mga yun sa buong katawan at bandang tiyan ng dalawang nakakatakot na manika. Matapos ay itinusok niya sa pinakaulunan ng mga yun ang 6 na natitirang pako habang tuloy-tuloy na umuusal ng mga orasyon sa pinaghalong lengguwahe. Walang lugar sa mundong ito ang mga taong taksil na katulad ninyo. Magsama kayo sa liblib ng kadiliman at puksain nawa ng mga alagad kong ito ang inyong katawan hanggang sapitin niyo ang malagim na kamatayan. Samantala, habang magkasama sa isang hotel sina Dino at Vanessa at nasa gitna ng mainit na tagpo at dumaing ang lalaki. Oh, ano nangyari? Bakit ka tumigil? Nakakainis ka naman Ngayon pa lang ako ginaganahan, oh. Vanessa, ang sakit ng puson ko. Parang may humahalukay sa loob ng tiyan ko. Tulungan mo ako, Vanessa! Kasabay ng malakas na pagsigaw ni Dino ay ang pagsusuka niya ng dugo sa mismong mukha ni Vanessa habang nasa ibabaw siya noon. Bumulwak sa mukha ng babae ang dugo at nabalot siya ng kulay pulang likido. Buisit! Ano bang nangyayari sa'yo, Tino? Nakakadiri ka naman! Sinukahan mo pa ako! Umalis ka nga dyan sa ibabaw ko! Ubod lakas na itinulak ni Vanessa si Dino upang paalisin yon sa kanyang ibabaw. Sa lakas ng pagkakatulak ay agad na nahulog ang lalaki at tumama ang ulo noon sa matigas na kahoy. Dino? Sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi, bakit mo ako sinukahan? Tingnan mo nga itong mukha ko, puro suka ng dugo mo. Dino?
Dino, ano nangyayari sa'yo? Diyos ko, bakit kaya ang itsura mo? Nakita niyang duguan ang ulo ni Dino at dilat ang mga mata na tila nahihirapan ng huminga. Maya-maya, may mga linta na lumabas mula sa bibig ng lalaki at mabilis na pumasok ang mga yon sa kanyang mga mata. Kasunod ng paglabas ng mga tipaklong sa kanyang bibig na agad na nagsiliparan patungo sa kung saan. Kasunod ay narinig ni Vanessa na parang naglalagutukan ang mga buto ni Dino at dahan-dahang umiikot ang ulo noon patalikod. Sa isang kisap mata lamang, narinig niya ang malakas na pagsigaw ng lalaki hanggang sa unti-unti ay humina yon hanggang sa tuluyan ng nawala kasabay ng pagkalagot ng kanyang hininga. Teka, ano tong, bakit bigla na lamang nasusugatan ng buong katawan ko, aray? Bakit parang naagnas at nangingitim ang balat ko? Diyos ko, huwag mo na ba? Tulong! Tulong! Sinubukan niyang lumapit sa telepono na nasa gilid ng kama upang tawagan ang front desk ng hotel at humingi ng tulong, subalit hindi niya na yon nagawa. Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Parang may bumubungkal sa loob. Ano pang nangyayari sa akin? Bakit hindi ko maigalaw ang mga binti at pako? Saklolo! Natumba at bumagsak din siya sa tabi ng walang buhay at dilat ang mga mata na si Dino, kasunod ng paglabas ng mga bangaw sa kanyang bibig at agad na nagkumpulan ang mga yon sa buong muka at sa kanyang mga sugat. Nilantakan ng mga naturang bangaw ang kanyang mata hanggang sa hindi na siya makakita. Namimilipit na sa sakit ang babae, ngunit wala na siyang magawa dahil unti-unti nang nawawala ang kanyang lakas ng mga sandaling yon. Maya-maya, dahan-dahang lumalaki ang kanyang ulo hanggang sa hindi na mapigilan ang paglobo noon. Bakit nangyayari to sa ulo ko? Hindi to maaaring mangyari sa akin. Hindi. Ilang saglit pa, pumutok na yon at kumalat sa dingding ng silid ang pinaghalong dugo at nana mula sa mga katawan nila ni Dino at nagdulot ng nakakasukang amoy. Samantala, kinabukasan, hindi pa rin nagbubukas ng tindahan si Rica dahil masakit pa sa kanya ang nangyari. Humahangos na dumating sa kanilang bahay si Toti na may dalang balita. Oh, Toti, napasugod ka yata. Hindi tayo magbubukas ng tindahan ngayon. Gusto ko lang muna magpahinga. Ma'am, hindi po yun ang pakay ko kaya ako nagpunta rito. Nasa balita po sa TV ngayon si Sir Dino at si Vanessa. Ha? Teka, anong balita? Manang Henya, pakion nga po ang TV at ilagay niyo sa balita. Matapos ion ng telebisyon, bumungad sa kanila ang nagbabagang balita tungkol sa 2 tao na natagpuan sa loob ng silid ng isang hotel na may sinapit na kahindik-hindik na kamatayan. Nagkatinginan sina Manang Henya at Rica, ngunit wala nang bakas ng sakit at galit sa muka ng babae. Sa halip ay tila ba nakamit niya na ang hustisya at nagawa na ang paghiganti laban sa taksil niyang asawa at traidor na kumare at kaibigan. Nakikiramay po ako sa pagkawala ni Sir Dino, Ma'am Rica. Ngayon, naniniwala na po talaga ako na totoo nga pala ang karma. Ayaw kong pasalamatan niyang pakikiramay mo, Toti, dahil hindi rin naman ako masaya na nawalan ako ng asawa at ama ang anak ko. Pero sa puntong ito, sumasang-ayon ako sa mga sinabi mo. Kaya ikaw, huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo habang buhay. Naniniwala akong makakayanan mong buhayin at palakihin ang anak mo na mag-isa, Rica. Alam kong matatag ka at hindi sumusuko sa lahat ng hamon sa buhay. Huwag kang mag-alala.
Nandito kami ni Toti para gabayan at tulungan ka sa abot ng aming makakaya. Maraming salamat po sa inyo, Manang Henya. Kung hindi po dahil sa inyo, baka naisipan ko ng gawa ng masama ang sarili ko. At salamat din sa iyo, Toti, sa pagiging masipag at tapat na tagapaglingkod mo. Basta ma'am, kapag kailangan niyo po ako para pagbuksan yung tindahan niyo, tumawag ka lang and I'll be there. Nako, nagamit mo rin yung English na kinabisa mo sa loob ng 10 taon, Toti. Baka dumugo yung ilong mo riyan. 10 pa lang ngayon, Manang Henya. Marami pa akong baon dito. Ewan ko sa yung bata ka. Maraming salamat ulit sa inyo, ha? Kayo ang tunay kong pamilya. Ngayon, natutunan ko yung katotohanan na hindi pala lahat ng kasama mo sa ngayon ay handa ka talagang samahan habang panahon. Wow, ma'am, ang lalim nun ah. Kukuha na ba ako ng panghukay para mag-gets ko yung sinabi nyo? Kung ikaw kaya ang ibaon ko sa hukay, Toti. Ang dami mong alam, maligo lang ang hindi. Maligo ka na nga at ikaw na yata yung naaamoy ko mabantot. Maiwan ko na muna kayo riyan at magluluto pa ako ng agahan. Sira ka talaga, Toti. Isa pa nga pala, simula ngayon, huwag mo na akong tatawaging ma'am. Ate, o kaya Maring Rika na lang, ayos na. Kakalimutan ko na yung tawag mo na yan sa akin kasabay ng paglimot ko sa lalaking tinatawag mong sir palagi. Sige po, ma'am. Maring Rika, kung yun ang gusto mo. Teka, pwede ko po bang masilip yung maganda at cute kong inaanak? Oo naman, nandun siya sa kwarto. Baka gising na yon, tahimik lang. At mabuti pa, dito ka na rin pala mag-almusal. Sabayan mo na kami ni Manang Henya. Sa totoo lang, Ate Rika, yan talaga yung kanina ko pa hinihintay. Yung alukin mo ako mag-almusal, ito kasing si Manang Henya, parang sa sobrang tanda na hindi na marunong makiramdam. Manahimik ka riyan, Toti. Baka akala mo hindi kita naririnig. Hoy, edad lang ang tumatanda sa akin, pero malakas pa ang pakiramdam at pandinig ko. Nagtapos sa malalakas na tawanan ang usapan nilang yun, at simula nga noon ay mag-isa na lamang itinaguyod ni Rika ang anak nila ni Dino sa tulong ng kinikita niya sa negosyo. Nagpatuloy naman ang pagiging tapat at masunurin ni Toti at kumuha na rin sila ng dagdag na tauhan para makatuwang sa tindahan. Yon! Isa na naman pong kwento mula sa kwentong Enteng. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang shoutout. Hi po kay Lorena Cabigas, kay Berry ng Taiwan. Hello kay John Chris, kay Christina Peru, kay Sydney Crosswind, Beverly Refil, kay Michelle de la Cruz. Hi po kay Mel Santarita, kay Nita Canillas, Jennifer Camacho, Amy Carbonilla, Pamela Allen. Hello po kay Ale Lynn, kay Carol Silorio, Vicky Yabut, Leona Taytay. Hello din po kay Merideth Jurila, Sagaledo family from Babes. Hi po kay Pinay Batangueña, kay Robina Flamiano. Hi kay Hermie Rivera, kay Chuchay Kulet, kay Pureza Tagiwalo. Hello po kay Michelle Marciano ng Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Winnie Belnas, kay Maria Bibeth Lopez. Hi kay I'm Jose, kay Janet Adorsa Laksa, kay Jonalyn Caraballo, kay Cecilia Plaza from Toledo, Cebu. Hi po kay Au Fernandez. Hi din po kay Peanuts Durupan, kay Medelina, kay Arlene Torquiza, kay Romela Terrado, kay Bob Dylan, kay Ding Kong from Marcos Balingasa. Hi kay Jeneline Jacobe, kay Noemi Garcia Pabunan. Hi po kay Juve Behis, kay Faye Yuson of San Mateo Rizal. Hi din po kay Lydia Lopez, kay Sally Roldan, kay Marjorie Dequilla, kay Chris Alcantara, kay Jobel Baldonasa, Rosemary Casonete, Rosemary Lagunsad of Gen 3 Etivac. Hi din po kay Chrisjel Mamado, kay Sam Escobar, kay Annalyn Agpoon from John Chris. Hi din po kay Marian Laborte, kay Cliven Dubalan. Ibyang ang singing muchacha, mukhang magaling kumanta to ah. Hi din po kay Mamiliana Nalugon, kay Alice Moreno,
kay Lorina Cabigas, kay Jopet Benes, kay Meredith Surila, kay Miss Maura, Moby RYTRM, hi din po kay Monica Nieves, kay Arlene Castro Ramos, kay Ami Viray, happy birthday po. Hi po kay Dolce Amore from Hong Kong, kay Eliza, kay Norsan TV, kay Aramix 17, kay Eva Rodolfa Lopez, Bernadette Arcalas, kay Dominica Escarmosa, kay Rosel Cawano, Dorena Candalo, June Mateo, Janice Tamagos, Audrey Ann Pastor na taga Dibayabay, akaw ay taranat magkape sa sabang ati. Hi din po kay Jessie Lomboy at Jessica Moya from Pasig. Hi po kay Yuri Ira of Biliran Naval Island from Lita Alboro. At syempre kay OFW Trixis Vlog. Para po sa mga hindi pa nabanggit, marami pa po tayong video na susunod. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.